What's up mga kulit? Ito pong mula inyong lingkod, Papatox TV. Laging nagsasabing bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit, nagre-real talk lang po inyong lingkod. Walang pikunan. Tama! Hashtag Disco! So, eto na nga mga ka-alright, reaction na lang natin to. Eto lang, quick reaction lang po tayo dito mga ka-alright. Dahil dito nga po sa utos ng ating mahal na Pangulo. Ayun yan, kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Kailangan may reforma, hindi depensa ang gusto ni PBBM para sa pagbabago sa DPWH. Yan ang po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Talagang sinasabi ko nga sa inyo mga ka-alright, sa panahon ngayon ng ating Pangulo, ang kailangan pagbabago. Kaya nga, bagong Pilipinas. Di po ba? Ito, para maunawaan ho ninyo gaano kasinsiridad ang ating mahal na Pangulo pagdating sa mga problema ng bayang ito. Pakinggan natin, mga ka-alright, si Secretary Vince Dizon. You're absolutely right. And Mr. Chairman, if I may be frank, ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. At lahat po ng sinasabi nyo is absolutely correct po. At kasama po sa reforma ay yung pagbabago sa presyo. Kasi po, sabi nga po na kanina, hindi na po taon ang binibilang dito. Dekada na po ito. Dekada na po ito na paulit-ulit. No, so I think with the help of the Senate and the will of the President to get these reforms done, I think po, magagawa na po natin ito once and for all. Agree ako dyan mga ka-alright. Sabi ko nga po, matagal na ang mga ganitong kalakaran sa DPWH. Kumbaga, naging nature na po ang nakawan sa DPWH. Sindikato na nga ho eh. Diba, nakita nyo naman sa mga balita, diba? Lalo na yung mga naging revelasyon po ang nila Bryce Hernandez, diba? Sindikato na ho ito eh. Kumbaga, isipin nyo, milyon-milyon, bilyon-bilyon po. Saan kayo nakakita ng yung mga lisensya ng mga kontraktor, hinihiram-hiram lang. Palaktaw-laktaw lang kung saan-saan napupunta. Hiramin ng DPWS, tas dahil nga may di umanong project kamo na gagawin at palalabasin lang nila na mayroong proyekto pero wala naman pala. Ghost project. At ito pa po nakakalungkot. Sa sinabi po ni Secretary Vince Dizon dito, totoo nga naman po na kailangan po reforma. Bakit to? Kasi halos lahat po ng mga nangyari ng mga nakaraan sa DPWH naging kalakaran na po yung tinatawag nilang yung patong, no? Pinapatungan nila yung mga proyekto. Kumbaga, hindi sabi nga ni Bryce Hernandez po, yun daw hong mga binibili nila ay tinataasan nila. Okay? Tapos, kung hindi naman, walang proyektong itinatayo. Diba? Basta naglalagay lang sila ng tapos hindi naman tatapusin. Tapos kung hindi naman, substandard yung ginagawa nila. Merong ipinatayo pero hindi pulido dahil nga substandards ang nilalagay nila. Dahil nga sila kumbaga, ang ginagawa nila, madalas na pinagkakakitaan nila, ito yung overprice. Ino-overprice daw po nila. So, siyempre, yan po ang kailangan baguhin. Ano nga ba talaga, magkano nga ba talaga nagagastos sa pagpapatayo, halimbawa, ng mga ganyan, mga flood control, magkano ba talaga ang tunay na halaga niyan, ng presyo niyan. Pag kung sakasakali nga, ipapadaan ito sa mga kontraktor, gagawin ito ng mga kontraktor, magkano nga ba talaga? Lalo na yung mga, kung napapansin nyo po, yung mga nakikita nyong daanan na binubutas, na ilang araw na butas yan, dinadaan-daanan natin na yung sira, eto lang, tapos yung mga maayos pa ng mga daanan, binubutas na. Yun po, yun din po ang nakikita ko na gusto rin po ng ating Pangulo na reforma, na baguhin, na kung maalala nyo nung nakaraan mga ka-alright, pinahinto muna ni Vince Dizon yung digging, no, yung pagbubutas ng mga ng mga highway, no. Actually marami ho yan.
alam ko, kayo rin po mga kababayan ko, naranasan nyo rin yan, nakikita nyo sa mga lugar ninyo na nagtataka kayo, ayos naman yung daan, sa may mga part lang na talagang butas-butas, pero bakit ang haba? Kumbaga, yung maayos, sinisira. Doon, kumbaga, magtataka kayo, pwede namang, kung ano yung portion lang na may sira, yun lang yung gawin, di ba? Bakit kailangan? Halos kulang na lang half kilometer o 1 kilometer, di ba? Buo. Isipin nyo, no? Sa haba nun, bubutasin nila yun. Kahit buo pa. Di ba? So doon pa lang, kaya pala ginagawa ko yun, pinagkakakitaan pala yun. Imagine guys, lahat pala, ng mga panahon na yan sa DPWH, kaya pala yung mga tulay, o yung mga daanan, di ba? Na makikita kayo, ang haba-haba yung binutas. Samantalang konti lang naman yung meron ng part ng area lang na talagang na dapat na talagang baguhin. No, na dapat na ayusin. Pero ang haba nun. O, di ba? Kung napapansin nyo, meron pa nga dyan halos taon-taon ata, laging wasak yung yung ginawa nila, sira na naman. Kasi nga, substandard. So, yung pala, yung mga ganitong kalakaran, ang laki, milyon, bilyon ang kinikita ng mga to. Di ba? Gagawa sila ng substandard. Ngayon, lilipas lang ng ilang buwan yan, 6 na buwan, 7 buwan, butas-butas na naman yung daanan na yan. So, ano mangyayari? Bubutasan na naman, pera na naman yan. Kasi nga naman, ginawa na nilang negosyo. Di ba? So, yan po ang gustong baguhin po ng ating mahal na Pangulo. Na, okay, nakita na natin yung problema, kumbaga, nasilip na natin yung galawan ng mga tiwali sa gobyerno, na kumbaga, alam na natin yung mga style ng mga taga-DPWH, mga kontraktor na yan. So, ito ang gagawin natin. Alamin, silipin kung paano babaguhin, irereforma itong mga kalakaran na to, itong nakagawian na to. Kumbaga, kung maaari, baguhin, ilagay natin sa tama. Tama agree ako dyan sa ating mahal na Pangulo. Sabi ko nga ang Pangulo, talagang hindi talaga titigil yan hanggat hindi niya nakikita na ayos, na isa sa ayos itong sa DPWH. Kasi si PBBM po, babalik-balikan niya ho yan. Tulad nga po ng nangyari sa Cebu at sa Davao. Binabalik-balikan niya po yung mga lugar na pinunta niya na kung saan may mga pinag-utos siya doon at tinitignan niya kung ito nga ho ba ay ginagawa nila at talagang hubang nararamdaman at nakikita ng taong bayan yung serbisyo ng ating gobyerno. Ganon din po sa DPWH, talagang napapalaban po dito si Secretary Vince Dizon na kung saan nasabihan pa po ni Marcoleta na pumuputi ng ang mga bigote mo dahil sa sobrang konsumisyon, stress. Pero sa tingin ko po para sa akin, salute pa rin po tayo kay Vince Dizon. Talagang may stress ka nga ho talaga dahil mismo nga si Sir Vince Dizon nga po na-stress din ho talaga dahil sa dinami-dami ng mga corrupt officials, mga corrupt sa DPWH. Talagang sasakit nga ulo mo nga talaga, nakakala mo ilan lang yan pero ang dami pala, halos pag nabutasan mo ang isa, sunod-sunod na yan, nagkakasanga-sanga na yan. Ganun kumbaga naging nature na po ang nakawan dito sa DPWH. Okay, ngayon po dahil sa ginawa po yan ni Secretary Vince Dizon na pagpapaliwanag dyan, meron pa pong isa na nakakatuwa dito sa naging paliwanag po na Secretary Vince Dizon patungkol po dito sa muling katanungan po ni Senator Bam Aquino. Pakinggan ho natin. Control visits po ninyo, no? Nakarami ho kayo and sinusubaybayan po namin yan. In fact, may mga ilang lugar medyo nagalit nga kayo, kagalit-galit naman po talaga. May natuklasan po ba kayo na maayos na flood control? Meron naman o wala? Meron po. Ayan. Ito yung magandang tanong May natuklasan daw ho ba na maganda? Na talagang buo. Okay? Na kasi parang ng mga nakaraan kasi sunod-sunod po ang mga sinisilip na tinitignan ng
DPWH na pinapakita po na talagang may mga ghost project talaga. Pero meron ho ba? Meron din bang mga ayos at kaninong proyekto ito at sa kaninong administrasyon ito? Panoorin niyo po. Meron po. Can you tell us ano yung mga lugar na puntahan mo na problemado at ano yung lugar na puntahan mo na maayos naman, no? Without prejudice to your continuing investigation? Po. Unang-una po, no, yung unang nakita ko mismo personally ay yung binisita po mismo ng ating Pangulo sa Claveria sa Cagayan Valley. Alam niyo po, ito po ay 500 million pesos na proyekto. Ito po ay hindi lamang flood control, kung hindi ito po ay joint project with the National Irrigation Administration sa pamumuno po ni Admin Eddie Guillen. Alam niyo po, nung nakita ko po ito, I could not help myself but inform the President that the President has to see it himself. Kasi po talaga, hindi lang po siya na pagkakita mo pa lang, alam mong epektibo siya. Pero yun pong mismong mga tao doon, yung mga magsasaka lalo na, nung natapos po ito last year, no, itong proyektong to, dahil simula po ito noong 2023, natapos po ng 2024, no, tinanong ko po yung mga magsasaka doon. At ang sabi po nila, bago po dumating itong proyektong ito, no, it is a series of water impounding projects, no, mga dam po, no, may malaking dam, may dalawang maliit, tatlo po sila, no, upstream puntang downstream. Bago daw po magawa itong tatlong proyektong ito, sabi po ng mga magsasaka doon, madalas po nasisira po ang kanilang taniman ng palay sa Cagayan. Pero nung pong nagawa ito, talaga pong nape-preserve na po yung kanilang pag-aani at nabibigyan pa sila ng year-round irrigation. So this is a perfect example of a flood control that really worked. And I asked our team po, paano nagawa ito? Paano nagawa ito? Kasi napakaganda po nito. No? Ang sabi po nila, unang-una po, ito ay naplano ng tama. Naplano po ito jointly with NIA and DPWH. Kinonsulta po ang local stakeholders, pati po ang local, provincial at regional development council, at ito po ay na-implement on budget and on time. Ito po ay natapos ng within 14 months lang po, Mr. Chairman. At 500 million lang po, pero napakalaki po ng tulong na ginawa nito sa ating mga magsasaka sa Cagayan Valley. Kaya isa po itong example. Ang isa po pong example, yung pong binisita ni Pangulo din mismo sa Marikina. No, yung pong flood projects na foreign assisted naman po yun, no? At flagship projects. Kaya po ang nakita po nating recipe for success, unang-una, pinlano ng mabuti, kinonsulta ang lokal at ang probinsya at ang region at minonitor po ng tama at in-implement po ng tama. At may pangatlo, walang Yon, di ba? So, ayun po, malinaw po na talagang sabi ko nga, hands-on din po ang ating mahal na Pangulo. At nakikita nyo naman na, teka, meron naman palang mga proyekto na maayos din ho naman. Siyempre, tulad ho ngayon, ano ho ba ang malaking pagbabago, mga ka-alright, sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo? Okay? Sa tingin niyo po ba, may epekto po ba, mga ka-alright, itong mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo sa mga pag-iimbestiga, pagpapanagot dito sa mga tiwali sa gobyerno? Sa tingin niyo po ba, itong kwento ni Secretary Vince Dizon, masusundan pa itong mga magagandang proyekto na naitatama na at nakikitaan na natin ng progresibo. So mga ka-alright, para sa akin, in my own opinion, sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo, itong malawakang investigasyon, malawakang pagpapanagot sa mga tiwali sa gobyerno, isa ito sa nakikita ko na talagang tungo para sa pagbabago. Ito yung nakikita ko na talagang malaki yung may kukontribute ng ating magaling na si Secretary Vince Dizon na maisaayos po ang lahat-lahat ng ito dahil nakikita ko ang sinseridad, nakikita ko ang talagang focus nitong ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Comment below mga ka-alright, mag-comment po kayo sa video na to at ano po ang masasabi ninyo? Kayo po ba sa tingin ninyo itong mga susunod na mga taon nakikita niyo ba ang tuluyang pagbabago ng bansang ito dahil nakikita nyo naman, meron pong ebidensya, meron pong patunay sa mga sinasabi po ni Secretary Vince Dizon. Dahil ako po ay naniniwala na isa po itong napakagandang simula ng ating mahal na Pangulo sa pagsisiwalat ng korupsyon dito sa Pilipinas na kung saan natatakot na at takot na itong mga tiwali na to, itong magnanakaw sa gobyerno na to dahil kita nyo naman kamakailan lang po si John Vic Remulla po mukhang pinapakita na po yung magiging kulungan ng mga
sangkot sa anomalya sa flood control. Diba? So, ngayon pa lang, binibigyan na kayo, eto na, ha? Kumbaga, nagbibigay na ng senyales sa inyo para yung mga iba, matakot na dahil seryoso po ang gobyernong ito sa pagsugpo sa korupsyon. May isang salita po ang Pangulo, matatandaan nyo po, sa isa pong talumpati ng ating mahal na Pangulo ng National Day, no? National Independence Day, di ba? Nasabi po ng ating mahal na Pangulo, pangako, pinapangako niya, susugpuin niya ang korupsyon dito sa DPWH. Okay? So, bibihira po magsalita ng mga ganyang salita si PBBM na pangako. So, ito na nga po, seryoso po ang mahal na Pangulo. At mukha ho yata nga maganda ang kooperasyon ng sangay ng gobyerno ngayon, katulad ng Ombudsman, ng NBI, at ito mga nasa DPWH na talagang seryoso ho. At sa suporta din po ni John Vic Rimulya, nakita nyo naman po, mukhang nagbibigay na ng sinyales, nakahanda na yung mga kulungan, malaki-laki to. Kaya marami-rami ang mapapakulong ng mga corrupt officials. So, yun lang po. Maraming salamat po. Pakishare nyo po itong video na to. Sana nagustuhan nyo po. At sana supportan po natin ang administrasyon. Supportan natin ang Pangulo. At palakasin natin ang pagsuporta natin kontra sa katiwalian. Ilagi natin isigaw yung mga taong tiwali, yung mga taong nakikita nyo dyan na may mga anomalya dyan. Isigaw natin dahil ang Pangulo nakikinig, nakakaramdam. At yan po ang pangako ng Pangulo. Ang pangarap ng ating Pangulo, hindi pangako, pangarap ng ating Pangulo na wala na magugutom para sa pagbabago, aangat po tayong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.